Tandaan po ito ng mga may relasyon o may pagmamahal na alam naman nila hindi tama yung kanilang pagsasama. If you continue on this path, you will never be happy, I tell you. Nobody is really at peace living in sin. Ini-imagine nyo lang po na magkakaroon kayo ng happy ever after. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Walang sikreto ang hindi nabubunyag. Dahil tanungin nyo man ang inyong sarili, inyong kaluluwa. Pray in silence. Ito bang ginagawa ko tama? Alam niyo po sagot yan. Sasagutin kayo ng inyong kaluluwa. Ngayon gawin nyo din ito. Kung ilagay nyo yung sarili nyo doon sa lugar ng asawa ng boyfriend nyo. No? Put yourself at the shoes of the wife. Gusto nyo yun? Na merong pinakikisamahan yung inyong asawa na iba? Kahit din naman kayo, hindi kayo komportable doon. Kahit din kayo, hindi kayo magiging masaya doon. No? So why do it to others? Ano sabi ng Panginoon? Do unto others what you want them to do unto you. Masaya ba kayo na nagiging instrumento kayo ng kasiraan, ng tuwa ng ibang pamilya? Can you live with that? Can you sleep well knowing na nag-aaway yung mag-asawa dahil sa inyo? Kung kaya nyong maging masaya na alam nyong kayong nagiging dahilan ng kanilang away, ng lungkot ng ibang babae, then again, please pray very hard. It means one thing, that your conscience is not working properly. No? Magdasal kayo. And I pray for you. Nakakatakot pag hindi na tayo nakikinig sa ating konsensya. Nakakatakot pag hindi na tayo kinakain ng ating konsensya. No? So, I tell you this, yung pong mga nakikipagrelasyon, yung mga may mga kalaguyo sa inyo, hindi po kayo magiging masaya. You will never have that happily ever after. That is your imagination. So, anong payo ko po? Spare yourself from more heartbreak. Please stop this relationship. Pray, ask the Lord, Panginoon, ipadala mo na yung tamang tao sa akin. Pag taken na, wag nang kunin. Di po ba? Pag kinuha mo na may pagmamayari ng iba, anong ibig sabihin nun? Nagnakaw ka. Hindi lang nakasaad sa 10 utos, yung wag kang makikiapid. Pero ano yung isa pang commandment? Thou shall not steal, and you're stealing somebody's relationship, somebody's joy. So please, believe that there is something better for you. Anong temptation ng demonyo? Sinasabi sa atin, pinipresent sa'yo, pinapakita, ito masarap, ito mabuti, ito yung the best. But those are false promises. That is false advertising. Tayo naman, agad tayo nagpapaloko. Huwag po tayong magpapahulog sa tukso. Dahil pag nahulog ka diyan, parang konsuelo de bobo mo na lang na, ay naloko ko pero okay na, sige na. Parang pinapasaya na lang natin yung ating sarili na, ay napamahal ako dito, naloko ako pero I will make the best out of it. You don't need to do that. Hindi po kailangan gawin yun na maging masaya kayo doon sa cheap, doon sa low class, doon sa hindi naman tunay, doon sa walang quality. God's dream for us is the best life. But we do not want that, no? Because we settle for less. Please, I'm praying for you. Spare yourself from pain, from more hurt and heartbreak. End that relationship. I pray na matauhan po kayo. Pinagdarasal ko po, mauntog kayo. Gumising kayo. Gumising kayo dyan sa inyong pagkahilo, sa inyong pagkahumaling, dyan sa inyong boyfriend na may asawa. No? Pinapanalangin ko din po, mauntog din yung inyong boyfriend na yan. No? Kasi kung hindi tayo masasaktan, hindi tayo matatauhan eh. So pinagdarasal ko po na kayo ay masaktan. Hindi dahil kayo ay masama. Pero pinagdarasal ko bakit kayo masaktan para lang matauhan kayo at para idala kayo ng Diyos dun sa mas mabuti, mas maganda at mas makakapagbigay ng tuwa sa inyo. I'm sorry for praying for more hardship in your life. But if it is the way for you to become more holy, to become more good, and to become more happy, then I pray for more pain in your life. If it is in the end for your greater good and for the salvation of your soul. Mas maganda na ngayon na masaktan ka kesa dun sa kahuli-hulihan, dun ka nagsisisi. Ang pagsisisi na napakarami ay habang sila'y nasa kama ng kamatayan, pinagsisisihan nila yung kanilang mga kasalanan. And I'm telling you,
you're doing one big sin by being the source of unfaithfulness of that married person. Kahuli-hulihan, tandaan niyo po, isang pundasyon ng pagmamahal ay pagtitiwala at katapatan. Paano masasabing pagmamahal yan kung nga dun sa relationship ng inyong boyfriend, nagtatago na, hindi na tapat? How sure are you that he is loyal to you and he is faithful to you? Kung nga dun sa original na asawa, hindi na naging faithful, hindi na naging tapat, sa'yo pa kaya? Hindi mo alam, meron pang number 3 yan, number 4. But again, please pray. What is the will of the Lord for your life? Pray in silence. Am I doing the right thing? And you know the answer for that. So, anong magandang dasal, dalangin? Pray for the grace to do what is right. And pray that God will give you the best for your life. Pray for the Holy Spirit to enlighten your mind to go. Take the path of what is right. Yan yung aking dasal at dalangin. Kayo po ay basbasan ng Diyos.